Yes. Magandang gabi sa inyo mga kasama. Andito naman tayo, nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para laging updated sa ating mga video. Anak ka ng tipaklong! Ha? Ano meron ngayon mga kasama? Ha? Checkmate ka ngayon. Checkmate ka na! Ito, maganda ito ha. Bibi Sara na checkmate na si Bongkalu. Tingnan na si Ngangabu. Bakit si Ngangabu ay may blood sa ngangala? Ito. Ako, naiinis na ako din sa mga nagmamagaling na ito eh. Ako, gigil na ako sa inyo mga gigil nyo ako ha. Baka gusto nyo, lalong-lalo ka na, ha? Ikaw nga. Ikaw. Ikaw. Nababanas ako sa mukha mo. Ha? Kung pwede lang talaga magsalita ng bad words dito, baka mamaya tanggalan kita ng... bago natin siyempre, simulan natin talakayan at reaksyon sa likes and share. Sama mo na subscribe. I-bell nyo po. I-bell nyo all, ha? Nabubulol na si Kuya Gus. Kasi kayo, pag ginigil nyo ang tao, talagang sandamakmak ang talagang, makikita nyo, baka mamaya, pitik-pitik na lang abutin nyo, ha? Eto, ano ba meron? Ano yung mapag-uusap dito? Ang sabi dito, na-checkmate na ni Bibi Sara, nag-utos isa kay Pirardi. Aminin mo, sino ba nag-utos? Si nangingitim o nangingitim talaga? Gigil mo kami. Salamat ka. Malaking katanungan, sino ba talaga ang nag-utos na isakay ang dating Pangulong Duterte sa eroplano at dalhin papuntang dahig na Alam na! Dahil nga sila mismo ay nagtuturuan. Pero kung alam na natin kung sino nag-utos. Nangingitim. Nangingitim ang mama. Konti na lang. Konting-konti na lang. Pirma na lang ni ang kulang. Ang ating papansinin at susuriin sa ating chain of command, sino ba ang pinakamataas? Sino ba ang may kakayahang mag-utos? Kayo naman, kayo na ang humusga. Pero sino nga ba ang huli at final na nag-order na isakay ang dating Pangulo? Huwag nyo na kami paglaruan. Alam namin, ikaw nga, bongit. At ikaw yung pinsan. Gigil mo mga tao. Huwag nyo kaming niloloko. Kayo ang nagplano dyan. Kayo ang gumawa ng paraan. Kaya nga sabi ng ating kababayan, wait, there's more. Abangan nyo yung wait na yan. Sa aeroplano at dalhin sa Netherlands. Whether kung presidente nating si BBM o hindi ang nagbigay ng authority o order na isakay ang dating Pangulong Duterte sa eroplano at dalhin sa The Hague, Netherlands, masasabi na ba natin ito ay isang checkmate na sa Marcos administration? Ayon sa... alam nyo bakit? Nagsiamin na ho yung mga dorobo ng bayan. Tinuro na ng isa, sabi nung isa, si Chief PNP. Nung tumanggi si Chief PNP, tinuro naman yung isa, si Alcantara daw. Nung tinanong ni Senator Bato, si Chief PNP, are you lying? Ang banat ni Chief PNP, executive privilege na lang. Hanep! Ganun ba talaga? Ginagalit nyo talaga ang mga taong bayan. Smiyo Marimar, kung pwede lang magtanggal ng ngipin, uunahin na lang yung pangil nyo. Sabi ni Aling Ledesma rito, papangilan ka niya, isa, dalawa, sama yung 3 bagang magkakasunod. Sobrang galit ng ating kababayan. Lalong-lalo ka na, ikaw higher, abangan mo lang, ha? Abangan mo lang, gigil mo yung mga taong bayan. Sa post ni Rob Rances, opinion, who gave the final order to forcibly board former President Duterte onto the plane.
why this question matters. This is not an expert-level legal commentary. I'm not a lawyer, not a constitutional expert, and I don't claim to have all the answers. I'm a Filipino citizen, and this post is my personal analysis, driven not by legal credentials, but by conscience. Because when the questions that matter most are the ones most carefully dodged, then asking them becomes every citizen's duty. And like many of you, I've been watching, listening, and thinking, especially after the last Senate hearing, where one question stood out not because it was answered, but because it was avoided. Who gave the final order to forcibly board former President Duterte onto that plane? Eh, kilala nyo na. Ha? Oo, sinangingitim. Oo, yun lang dapat pagtuunan ng pansin dyan. Kasi halos, pag nagtatanong ang mga senador, itong sinangingitim, ang taga-depensa, ibang klase ang mama. Merong boses. Oo, yung tapang mo ba? Pagdating ng dulo, andyan pa rin ba yan? Tandaan mo. Wala nang bilang ngayon ang sinasaluduhan mo. Tas-tas na sila sa survey. Eh yung tapang nyo, hanggang saan yan? Tandaan nyo, taong bayan ho ang nagbibigay boses. Tandaan nyo, yung birthday celebration ni Tatay Digong, konti pa lang yun. Pag yun umabot, hanggang sa kaduluduluhan, lipad na, amigo. Yan ang sasabihin mo. This question is a constitutional litmus test. It is a demand for truth, transparency, and the rule of law. In the wake of DOJ Secretary Remulla's statement suggesting that the surrender route was the only option left after the Philippines. Yun lang ba? Yan lang ba ang option? Hindi nyo sinaalang-alang kung ano ang nasasaad sa saligang batas, sa Republic Act o Konstitusyon. Hindi nyo inisip yun? Mama? Ang inisip mo lang, ay maisakay, madala si Tatay Digong sa dahig. Di ba? Ang umamin ay yung isa, si the higher. Ngayon, sino nag-utos? Kaya alam naman natin kung sino talaga nag-utos. Kaya nga salag ka ng salag eh. Di ba? Ang problema nito, pag naningil na ang taong bayan, makakasalag ka pa ba? Diyan ang sinasabi ng ating mga kababayan. Giginigigil mo sila eh. Kilala nyo ba ito? Natutukoy dito mga kasama? Kilala nyo ba? Pangalanan nyo. Baka maging maputi siya. Na dahil nangingitim na, ang alam natin ang tao nangingitim, malapit na yan. Konting basbas na lang. Kaso ang problema, sino babasbas? Hindi naman pwede si San Pedro. Baka si Lou. Kilala nyo ba si Lou? Type nyo sa comment section kung sino si Lou. Since withdrawal from the International Criminal Court, one must ask, is someone trying to normalize what could be an illegal Entre Senos Act? His statement, instead of clarifying state accountability, seems to distort legal realities, shifts blame to past administrations, and appears to construct a false sense of inevitability, as though the government had no choice but to surrender a former president without public knowledge of due process. Diba? Sabi rin dito, hindi nyo pinaalam sa tao at wala kayong due process na binigay. Ano mangyayari ngayon sa inyo? Baka ganyan din mangyari sa inyo. Pag nanggigil na ang taong bayan, baka ultimong ngipin nyo sa kanan, matanggal yan sa sobrang gigil. Bakit? Anak kayo ng tipaklong. Ibang lahi. Binenta nyo ang isang Filipino citizen sa ibang lahi. Para saan? Akala nyo mamamayani kayo? Hindi nyo alam yung pinapatronize nyo. Lubog na sa kabahuan. Bulok at bulok na. Kagaya nito, meron pang isang babae dito. Kilala nyo ba yung attorney? Yung ngipin ay hiwalay at makapal ang mukha. Kilala nyo ba? May kwento kasi rito. Ang sabi, mas maganda kayo na ho ang humusga. Pero bibigyan ko lang kayo ng isang pahapyaw. Ang sabi rito,
Oo, nagmamakaawa na sa ICC. Bakit? Anak ng tipaklong yung mga witnesses nyo ay wala naman palang ID at passport. At babanatan mo, ang passport ay para sa mayayaman lang. Unggoy! Anak kayo ng tipaklong. Nung una, ang bilis nyo umaksyon. Ngayon, ayaw mag-effort. Wala na bang bayad? Kulang pa ba ang bayad? Magtigil-tigil nga kayo. Anak kayo ng bugi talaga. Ipasok mo. Pa lang ni Attorney Kaufman. Umiyak na agad si Attorney Conti. Hindi pa man nagsisimula ang trial ng ICC kay dating Pangulong Duterte, umiyak na agad si Attorney Conti. Sa naging interview kasi ng programa ni Ted Filon kay Attorney Conti, nang matanong si Attorney Conti patungkol sa nais ng legal counsel ng dating Pangulong Duterte na ang tatanggapin lamang at ibavalid ng nabiktima kulong Iyakin ka pala. ay mayroon dapat pasaporte. Ang tugon ni Attorney Conti, hindi daw makatarungan, walang puso si Attorney Kaufman. At sinabihan pa niyang lutang si Attorney Kaufman. Wow! Mapaparatang ka naman, wagas. Ikaw, ano sa palagay mo? Sige na, ikaw na lang bahala magkomento sa sarili mo. Pero pag nagkomento ang taong bayan, makatawagin kang ano. Kayo na mga kababayan na kasama, kayo na mag-comment kung anong tawag nyo dito. Sa babae na ito. Ibang klase rin, ano? Sa sitwasyon sa Pilipinas. Sa kanyang interview ay inamin niya na mahihirapan ang mga nabiktima kuno ng EJK na makakuha ng pasaporte dahil ang pasaporte daw ay para lamang sa mga mayayaman. Kaya't nanindigan sa Attorney Conti na kung ano lamang ang kanilang hawak at kung ano lamang ang kanilang makakaya ay ayon lamang ang kanilang. Tigil-tigilan nyo na yan. Kung ano lang yung makakaya at yung makakaya nyo, tigil-tigilan nyo na yung pag-witness nyo. Dahil puro kabugukan lang naman iniisip nyo. At yan isipin nyo mga kababayan, sila ay nanghihinayang, ayaw nila mag-effort, pero noong una, sila ay tain-tae dito sa mga reklamo sa ICC. Ngayon, nung hinihingihan sila ng isang requirements, ayaw nila mag-effort. Leche, sabi ni Aling Ledesma. Lang epipresenta. Wow naman. Bakit? Wala ba silang mga ID? O wala naman talagang nabiktima kuno? Wala. Hindi pa man nagsisimula ang trial. Iyak ka na agad, Conti. Yun! Tumugon kayo sa kaayusan ng proseso sa International Court litigation. Hindi po pwede yung mga padrama na mahirap lang sila. Wala silang ID o pasaporte kasi mahirap sila. Napakawalang puso naman ni Kaufman. Kayong may pasimuno niyang kasuhan na yan sa ICC. Kayo ang nagdala niya sa ICC. Ngayon walang puso ngayon si Kaufman. Baka naman wala kayong maibigay na passport, wala kayong maibigay na ebidensya, wala kayong mai-provide na ID. Bakit? Saan nyo kasi nakakula? Sa payatas ba? Sa recto ba? Kung saan-saan na lang. Bakit? Hindi na sila papayag, maabala pa. Kung ang pang-araw-araw nila hindi nyo kaya ibigay. Yang ebidensya nyo na pinulot nyo kung saan-saan, mag-aaklas yan. Hindi na papayag yan. Ganun-ganun na lang, magkano ang talent pin yan? Kaya nyo ba ibigay? Ngayon, ito, asiste. Sa sobrang pag-aatat nyo na si Tatay Digong punta sa dahig, ngayon naman kayo walang silbi. Wala kayo may provide na passport. Ewan ko sa inyo. Dismiss na yan, kaso na yan. So, panindigan ninyo ang requirement ng korte. Hingi kayo ng tulong ni Triling. Baka matulungan kayo ng mga ID producers sa Quiapo. Joke, kidding aside, you brought the whole country. Hindi kidding aside. Mag-produce kayo sa ECTO. Baka mamaya mabigyan kayo ng peking ID. To dismiss, then you fix it. Maging si Attorney Butuyan ay hindi rin sang-ayon sa inanais ni Attorney Kaufman na magpresenta muna ng valid IDs. Bakit? Bakit hindi ka sang-ayon? Ano na naman papel mo dyan? Naku ka. Sa mga nabiktima kuno ng EJK.
The impossible dream. Attorney Butuyan is crying over this request of PRRD lead counsel Attorney Nicolas Kaufman. Why are you thinking locally when you can step up and defend your stance globally? Elevate your discourse based on the standards of international court litigation. Why has your team suddenly become crybabies? Stop sulking and start calling in their legit IDs and credible credentials. After all, you took this matter in an international court. Then be prepared to fight this fair and square. You think producing their legit IDs is an impossible task? Well, you guys ask for it. So then just produce it. Samantala nagbigay naman ng komento at reaksyon si Mr. Will Tucker sa tila pagkabahag ng buntot ni Senate. Sigurado yan mga kasama. Bakit? Mabubulyaso yung plano nila. Alam nyo kasi ano yung plano nila rito? Pabagsakin ang mga Duterte. Kaso nga lang, sa sobrang panggigipit nila sa mga Duterte, bumabalik lahat sa kanila. Bakit nasabi natin yan? Tignan nyo dito, matapos ma-absolve si Lacanilla o mastermind sa pag-aresto kay PRD, lumutang. Tignan natin kung ano yung balita rito. Sino ba hindi lulutang? Nagkakaletse-letse na. Oo, yung mga grupo ng mga sindikato. Sabi ni Aling Ledesma. Kaya pala pinalaya. Ambassador na si Marcos Lacanilao posibleng kumanta kung hindi hinarang ni Chis Escudero ang pagkakakontempt nito sa Senado. Nako po, kakanta naman pala. Ano kaya? Abakada egaha, ilaman na nga opa? Laro-laro sinta. Baka kakanta nga, tuturo lahat ng mga mastermind. Sige, tuloy mo lang. May panibagong developing report ngayon ang usap-usapan sa social media na tila mukhang unti-unti nga raw mabubuking kung sino ang mastermind sa likod ng mga di umano'y illegal raw na pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte kung hindi pinigil ng Senate President na makulong sa Senado ang kontrobersyal na ambassador na si Marcos Lacanilao. Nako po. Umani ng samot-saring aksyon sa social media ang naging desisyon ng Senate President na si Chis Escudero na huwag pirmahan ang contempt order ng Senado patungkol sa tila nag-uutos na ikulong ang Special Envoy on Transitional Crime Ambassador na si Marcos Lacanilao nang hindi raw ito magsabi ng buong katotohanan sa naging public hearing ng Senado. Tinatanong kasi ni Senator Amy Marcos at Senator Bato de la Rosa kung bakit pinirmahan ni Lacanilao ang lahat ng mga papeles patungkol sa ICC. Gayong ito ang nag-oversee ng di umano'y pag-aresto sa dating Pangulo at alam raw niya sa kanyang sarili na hindi dinala sa competent judicial court ang former president para doon unang iharap bago dalhin sa The Hague, Netherlands. Nagsinungaling ran daw ang nasabing ambassador nang sabihin mismo na inappoint raw siya ng PCTC bilang maging representative nila para sa di umano'y pag-aresto sa dating Pangulo. Gayong kinumpirma ng Philippine Center on Transitional Crime na si Anthony Alcantara na hindi siyang nag-appoint kay Lacanilao para magbigay ng authorization at irepresenta ang Pilipinas sa pagsuko kay former President Rodrigo Duterte. Ang mas nakakagigil pa nga raw dito, bakit sa kabila ng pagkakakontempt ni Lacanilao ay agad itong pinalaya ni Senate President Chis Escudero hindi raw malamang dahilan. Bakit kaya? Mas kumalat pa ang nasabing usap-usapan sa social media matapos matimbog ng veteran vlogger na si Maharlika na posibleng tila may connection raw ang controversial na ambassador sa First Lady na si Liza Araneta na tila inaakusahan rin ng taong bayan na posibleng may kinalaman raw sa pagkakaaresto sa dating Pangulo ng Pamahalaan.
Mas nagimbal pa ang taong bayan nang lumabas ang isang komento sa social media na hindi lamang raw isa kundi posibleng dalawa ang taong dapat sisihin sa di umano'y illegal raw na pag-aresto sa dating Pangulo. Mas nakakagimbal raw ang balita dahil posibleng hindi Marcos ang nasa likod nito. Ay mismo sa isang controversial post ng netizen online. Hindi naman sa ipinagtatanggol ko si Senator Amy Marcos ha. Actually, hindi ko pa rin naman siya iboboto dahil siya ang sanhi kung bakit nagkanda letse-letse ang Pilipinas dahil ipinilit niyang itandem si VP Sara kay BBM. But iwan na natin muna yan. May panahon din ng paniningil. Right now, ang point ko lang is medyo nakakahinala na ako na kaya takot na takot si Chis Escudero na makulong sila Kanilaw ay dahil may alam ito kung sino talagang nagpadukot kay PRRD at dinala ito sa ICC. Still, BBM has the obligation dahil Pangulo siya at kung hindi dahil sa gobyerno niya, walang demonyong malapit sa kanya ang kikilos para kidnapin si Duterte. Meaning, maybe he is not the mastermind. Sino? Fixing all this shit's going on dahil mas lalong lulubog sa imbornal ang pamilya nila. Sino kaya ang naiisipan na mastermind dito, mga kasama? Kayo ho ba, nakakita kayo? Nalalaman nyo ba o nagkakaroon kayo ng idea kung sino ba talaga ang mastermind dito? Survey tayo ha. Naniniwala ba kayo na si Wakak ang mastermind dito? O si Lulong? Easy lang yan, boy! Lulong na isang buhayang malaki? Tanongin natin ang ating kababayan. Survey tayo ha. Sino? Pag kayo ang tinanong namin, sino ang mga nakikitaan yung mastermind dito? Sagot! Ako, hindi Marcos ang gumawa niyan. It's either yung asawa o yung pinsan ni Ngagba. Nako, yan na. I'm pretty sure ayan na. lang ako ang nakakaisip nito dahil try to imagine. Simulat sa pool ng tawaging bangag si BBM. Sino ang galaiting-galaiti? Yung busawa, di ba? And may history siya ng pangingidnap dahil ginawa niya yan dun sa distressed mother. Second, parang may alam dito si si Robin. Parang ang tukoy niya ay tinutukoy din doon sa mga nababanggit. Oo, sino nga yun? Ang dilat na mata, tabingi ang lakad, tabingi ang muka, pandake ko ang babaita, at yung lulong na... yun nabanggit sa video ha. Baka nga yun nga. Ginagamit lang nila itong pobreng... yung mama na namumuno, na hindi kayang mamuno, ginagamit ng dalawa. Ayun na, sabi rin sa video ha. Patunay yan ni Aling Maria at Ledesma. Tuloy. Kating-kating matanggal ang agila sa pwesto. Di ba yung father of the crocodile? Remember, yung mga buwayang nakaaligid sa kanya pirmahan para matanggal sa pwesto ang agila. So meaning, nasa dalawa lang yan. Yung pinsan o yung demonyong asawa. Ayun na. Baby natukoy na. And can decide on his own. Tapos yung asawa at pinsan, parehas tusong abogado. Tinukoy na. May assumptions maybe not convincing, but definitely worth it pag-isipan at pagmuni-munihan. Dahil yung dalawang yan, ang pinsan ng Diablo na gagawin ng lahat, manatili lang sa gobyerno. Sabi na Matapos ang balitang ito, tila nagimbal ang taong bayan nang bigla ang lumutang ang pangalan ng dalawang taong tila itinuturo ng ilang netizen na posibleng nasa likod ng pagpapaaresto kay former President Rodrigo Duterte. Ito ang First Lady na si Liza Araneta Marcos na minsan ang isiniwalat ni Maharlika na may larawan kasama ang controversial ambassador na si Marcos Lacanilao, ang isa sa mga taong naghatid kay former President Rodrigo Duterte sa ICC. Maging ang pangalan ni House Speaker Martin Romualdez ay lumutang din sa di umano'y posible raw na isa sa mga mastermind sa pagpapaaresto sa dating Pangulo. Hindi raw ito imposible, lalo't marami raw ang mga Pilipino ang nakakapansin na atat itong mapababa si VP Sara sa pwesto, kaya nga raw ipina-impeach ang Vice Presidente sa Kongreso.
Mas na-shock pa ang maraming netizen nang i-reveal mismo ni Sas Rogando Sasot na tila para sa kanya may dalawa ring tao ang hinihinala nitong posibleng nasa likod sa pagsuko kay former President Rodrigo Duterte sa banyagang husgado. Panoorin ang full controversial video online na umani ng samot-saring reaksyon sa mundo ng social media matapos diretsang bigyan ng hint ng international scholar na si Sas Rogando Sasot ang dalawang taong posibleng may kinalaman sa pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte. Nako, alam na alam Isa sa mga revelasyon, Sino ito? hindi raw Marcos ang nasa likod nito. Ha? Ganun? Hindi si Ngetbo? Sino kaya? Kundi maging ang dalawang taong kating-katiraw na manatili sa kapangyarihan ng gobyerno. Sino yan? Narito't panoorin ng full video. Sino yan? Honest observation. Aimee is trying to fix this for Bongbong. Ha? But the thing is, siguro, feeling ko, gusto niyang i-fix dahil feeling ko ang ano ni Aimee, hindi naman kasi ikaw, BBM, siguro ang nagbigay ng order. Oo. Ang nagbigay siguro ng There are order someone else na involved. na walang mandato. O hindi ang presidente. Baka naman hindi ikaw, pero ayaw mo magsalita. Napipitik Gagawin ko na to. Ano, pagsasalitain ko to kasi tayo madadamay dito, ang pamilya Nako, natin. ayun na. So True. dalawa siguro ang pinaghihinalaan ko na hindi kadugo, Hala! na hindi Marcos, hindi tunay na Marcos. Ang Hindi tunay naman. Sino yun? Si Insan ba yan? Ha? Tuloy natin to. involved. Dalawa yan, dalawa lang yan. Mamili na kayo. Isang Eva, isang Adan. Ha? Either of the two. And ngayon, siguro itong si Aimee, gusto mo sabihin yung kapatid niya, ano, ayaw mo pang ilaglag yan? Tayo madadamay dito. Tayo maano dito. Yan ang hinala ko. Hinala yun ni Miss Sasa. Aminin nyo. Aminin nyo. Hindi dapat merong may magasa, Tesla. Hindi mo mukha mong maga yung Tesla niya? Oo, mukhang magang pa-kidney failure na. Diba? Parang baka pili ko na, hindi mo pa hihintuin yung hearing na yan. Sino ang to the rescue? Sinong to the rescue doon sa pinakontempt? Yung waiter, di ba? Correct. The cupbearer. Bakit po kinontempt to? So merong pinoproteksyonan kasi syempre, strategy yung contempt na yan. Kukuha sila ng weakest link. Ang weakest link ay si Lakinalaw. Sinasabi ko sa inyo, iba ang mulat sa inyo. You have to understand. Maaari ho Kasi alam nyo 2 minutes break. Recess. Anak ng bugi, nagkaroon ng usap-usapan. Nakita ron, sinabi ni Aimee, anak ka ng tipaklong, harap-harapan pa. Sabing ganun. Napanood nyo ba yun? Type nyo sa comment section. Kung napanood nyo yun. Baka naman, may usapan sila talaga. Ngayon, ang sabi rito ni Miss Sas, anong tunay sa tunay? Baka mamaya, yung dalawa, yun talaga ang tunay na nagbibigay ng kulay. Yung isa, tau-tauhan lang. Nasobrahan kasi sa nganga Di ba? Kaya walang tiwala yung iba, kahit mismo yung penguin ay hindi nagtitiwala. Kasi, ang sabi ni Aling Ledesma, the weakest link. Nako, kahirap naman nun. Understand the game that's going on. So siya yung weakest link, syempre, i-detain.
pag nakadetain yan, may mga negotiation yan sa detention. Nangyayari naman talaga yan sa detention, yung mga negotiation. Siguro, itong si Laki na Lao, kaunting pitik lang nito ng itlog. Iyak na. Sabi na ito ng totoo. Yun lang. Kasi mukhang he's a lost boy in the forest si Laki na Lao. Yun lang. Sabi na siya ng totoo. Hindi mo makapon na. Natatakot na siya. Kailangan niya nang umuwi. Baka maging whistleblower bigla. Di ba maging whistleblower. Yan sabi rito, baka maging whistleblower daw kaya ginawa ng paraan. Yung isa, may alam. Yung isa, may alam din. Kaya sabi, huwag. Sabi dito huwag mo na yan. Sige, palayain mo na. Baka yan pa maging natin. Problem natin. Sabi ni Aling Ledesma. Hanggang sa muli mga kasama, abang-abang lang kayo sa ating mga daily vlog At i-like and share nyo ang video Bye-bye.